unang-una po dyan ay dapat lighted. Opo. At may protocol po tayong sinusunod ang ating kapulisan. Sir, ask ko lang sir, tawag dito kung sakasakali sir, meron ilang pong checkpoint ang tinayo ng Antipolo ngayon? Sa Antipolo sir, yung checkpoint natin, may mga checkpoint areas tayo. Yes sir, Tatlo po yan, tatlo. Isa na po ito dito. Bali nga, nabanggit sa ating provincial election officer, kailangan to properly lighted, halimbawa, tulad ng gabi, and may mga proper signages. sir, gaano po maraming dineploy natin for this particular sir? Si COP ang ano sir ha? Sir, dito. Gaano po sir karami yung ating dineploy na kasarado yung dineploy po natin na umabot po ng 421 para lang po dito sa second legislative district of Antipolo City. So, it composed of 8 barangays po. 8 barangays. Kasama na yung port multiplier nito sir? Hindi pa po. Hindi pa. So, bali ito po ay mga sa PNP and AFP other units ng PNP po. Then, join nyo rin sa report multiplier. Yun po ay gagamitin natin sa anti-criminality natin. Yung sa yung ating pong existing na saling pwersa kung saan sinasama po natin sila sa mga kompleksita ng patrol. Anyway, sir, ask ko lang, Opo. sir, sa ating sinasagawang election, sir, ano po ba yung ating mapapa sir, sa publiko, sa mga umayan ng Antipolo na magiging safe po ang election ngayon? Yes, ito nga, ngayon pa lang nag-umpisa na tayo in coordination with our COMELEC officer, provincial officer. This is the start of the election period. So, it will until sir, 2 months, no? Yes. So, yung ito, so continuous yung ating deployment kasi nga, we have to ensure na itong gaganapin election dito sa ating distrito, dito sa second district, ay maging maayos. Opo. Ganun din po ba sir sa ating gun ban, sir? Yes, continuous na yung gun ban. Starting today, we will implement gun ban, no? Gun ban. Strictly, opo. Ay, Kaya hindi po pwede na yung mga meron, kahit yung may mga armas dito, pag kahit may permit to carry sila, they are, unless meron silang exemption from the COMELEC. Okay. Kailangan nila exception. Yes, kahit po meron silang permit to carry or LTOP, whatever, kinakailangan pa po nila yung certificate of authority to carry from the firearms. Opo. I-apply po nila yan para sila ma-exempt. So pag nahuli po sila dito ay merong karapatang for violation of COMELEC. Yes, sir. Sir, how about sir yung liquor ban? Yes po, 1 day before election po, sa March 13, effective na po yun. Yung ating Hanggang election day? hanggang kinabukasan po, Kinabukasan. na March 15. Lahat po ng tindahan yan, sir. Yes po, opo. Gusto ko lang pong idagdag kasi ang Antipolo po may 2 distrito. So dito lang po tayo sa District 2. Yung ating mga pinapatupad na mga prohibition, election period, applicable lang po sa District 2. Pero sir, yung checkpoint natin, hindi lang for district. Opo. Dito lang po sa District 2 rin ang coverage. Pero may mga areas tayo na maaring mag-interlink, no, kung kinakailangan. So ibig sabihin yung mga convergence na kinakailangan strategic areas kung saan pwede nating gamitin na mag-adjust tayo ng konti. Pero most likely ang ating coverage lang is District 2. So meron tayong tatlo. Tatlo. Tama, sir. Lahat sa second district lang, sir. Yes po. So, ang sa checkpoint po sir, yung COMELEC checkpoint natin, ito nga po, isa nga po dito sa Kabubing Arc, and pangalawa po sa May Calawis, at saka yung pangatlo po ay dun po sa Sitio San Jose. Yan po yung mga identified COMELEC checkpoint natin. Yes po, mga looban po yan sir. Yes sir. And then last na lang, sir. Tawag dito po sa ating election day, sir, na gaganap ito sa Antipolo, sir. Hahandaan na rin po ng ating PNP para po sa ating safety ng ating election day. Hindi po ba kayo, sir, na in case may mga mag-violate, talagang kakasuhan natin, tuloy natin? Yes, naturally po. Yan talaga magiging epekto because we will have to strictly implement the COMELEC rules in terms
terms of the conduct of election. Hindi ibig sabihin na special election to, special din yung magiging ano. Mas special ito kasi nga ibig sabihin the overall policy relating to the conduct of election will be implemented. So the prohibitions, etc. na sinasabi ni na Provincial Community Commissioners will be implemented. Parang nagkaroon lang tayo ng special but on a limited scale to, specific areas lang. But beyond the specific areas, hindi naman nag-a-apply yung mga prohibitions na yun. Sir, last na lang. Ito sir yung campaign natin sir, simula kailan? Ngayon na po, hanggang ang campaign period po natin ay hanggang March 12. Opo. Ang campaign Pero ang election day 14. 14, yes po. To this, Tapos sir, and then last na lang, yung mga flyering or yung postering. Yan po, yun nga po ang gusto nating ipaabot sa ating mga kababayan dito na hindi lang po yung election day ang magpapatupad tayo ng batas. Simula po ngayon, meron po tayong mga batas para sa mga poster at sa mga hindi dapat gawin ng mga ating mga kandidato. Opo. Yan po, masyado po tayong maigpit sa pagpapatupad sa mga umiiral na batas ng public po, lalo na sa mga poster at saka sa campaign. Ano na rin bawal? Ayan po, dapat ang ating pong mga poster ay doon lang ilalagay, ipopost sa ating mga designated common poster area. Opo. At meron na po tayong pinamahagi sa mga kandidato kung saan lamang sila dapat mag-post ng kanilang poster ng campaign material. Sir, sa social media sir. Ayun po, may pinapatupad din po tayo dyan na tungkol sa social media at dapat sumunod din po sila sa ating mga yes po. Thank you sir. thank you po. Thank you, sir.